Tama, pero straightforward yon. Walang kahalong prangkisa, walang kahalong issue mula sa US tungkol sa foreign exchange. Hindi ako sigurado na in aid of legislation talaga ang mangyayari. Ano masasabi mo doon sa vlogger na nag-interview sa Eh, dapat humarap siya sa akin dito para malaman din niya. Para makulog siya dito sa mga tao dito ang ginawa niya. Kadali lang yun. Husgahan yung tao na binayaran lang kami. Dapat sisihin dyan yung kumuha sa amin dito ng video, pati yung si Edgar. Naku po, ang kumuha ng video, naririnig nating nagsasalita doon, isang dating pro Duterte vlogger. Ayun na nga mga kababayan, nagsalita na po itong si alias Vegeta. Dito sa video na to, hinamon po niya yung vlogger na nag-interview sa kanya na kung saan sinasabi po nila doon sa video na yon na nagpunta lang daw sila doon sa prayer rally nito si Pastor Kibuloy dahil sa pera. Ngayon po mga kababayan, lumantad po siya at linilinis niya po yung kanyang pangalan dito sa video na to. Mamaya magkakaalaman po. Ito po, ang pangalan po niya alias Vegeta. At dito po sa video na to, ipinaliwanag nitong ating napakahusay na Senadora Amy Marcos kung bakit hindi natin pwedeng ikumpara itong kay Senior Aguila at itong kay Kibuloy na hindi po sila magkaparehas. Malalaman po natin ang detalye dito sa paliwanag nitong si Senator Amy Marcos. At itong ating sundalong kanin, bumanat po itong si Senator Antonio Trillanes kaugnay doon sa mga senador na kumontra sa contempt para dito kay Apollo Kibuloy. At kilala naman po natin kung sino yun. No? Yung kaklase niya, itong si Senator Robin Padilla. Yan tayo Dahil si Senator Robin Padilla ang pumalag doon sa contempt, kaagad na, sa bagay, kahit ano pong issue, talagang sasawsawan nitong si Trillanes para maging relevant siya. Kasi kung pag-uusapan po, national position, hindi na po makakaupo yan. Napakalabo po, malabo pa po sa sabaw ng pusit. Pero bago po natin pag-usapan yung mga trending na usapin na yan sa social media at dito sa mga developments na nangyayari dito kay Pastor Kibuloy, pakilike naman po ng ating video para lagi po kayong updated. Ngayon na nga mga kababayan, itong mga media at yung mga ibang mga grupo na talagang gustong ipahiya itong si Pastor Kibuloy, gusto po nilang padaluhin sa hearing dyan sa Senado itong si Kibuloy. Ang sinasabi po nila, bakit noong panahon nitong si Senior Aguila, pinatawag nyo siya, noong nasa Senado na at hindi na satisfy itong mga senador sa mga sagot nitong si Senior Aguila, bigla pinakontempt pa siya, pinakulong siya dyan sa Senado. Ngayon po mga kababayan, ang kaibahan po nito, nitong kay Kibuloy at dito kay Senior Aguila, ang kaibahan po dito kay Pastor Apollo Kibuloy, imagine, both house, itong upper house at yung mga crocodile, iniimbestigahan po itong si Pastor Apollo Kibuloy. Magkaibang topic naman yung sa Senado, yung mga victim survivor ni Risa Hontiveros. Pagdating naman po doon sa lower chamber, usapin naman po ng prangkisa nitong SMNA. Talagang bugbog sarado po. Ito po si Pastor Kibuloy sa mga kaganapan ngayon sa kanyang buhay. Pero ang ating paalala lagi, Pastor Kibuloy, alam po namin kung nasusubaybayan nyo man yung aming mga vlog dito sa PH Update, weather lang po yan. Darating yung panahon na kung talagang wala po kayong kasalanan, time will tell, ika nga. Nakita nyo na po yung mga napakulong noong panahon ni Panot. Pagbaba ni Panot, laya lahat yan. Hindi naman lahat. Yung mga, kumbaga, talagang mga gawa-gawang kaso lang, kaya nakulong yan. Nandiyan si Senator Bong Revilla, nandiyan si Senator Chingo Estrada, at itong si Juan Ponce Enrile. Mga gawa-gawang kaso. Di ba? Dahil hindi sila kaalyado ng administrasyon ni Panot. Kalaboso sila. Noong panahon ni President Rodrigo Duterte, yung nangyari dito kay Laila de Lima, hindi dahil sa galit yon ni Tatay Digong. Talagang marami po siyang maraming question
kaugnay doon sa noong siya pa ang DOJ Secretary at yung drug trade sa loob ng Bucor. At yun, alam po ng ating mga kababayan at talagang laganap ang illegal na droga sa loob ng Bucor. Kaya meron talaga siyang pananagutan at maraming mga witness ang nagsasabi na talagang nag-abot daw sila ng cash umano dito kay Senator Laila de Lima. At napakarami pa pong iba't ibang mga storya ang naglabasan noong mga panahon na yon. Pero dahil po ngayong mga dilawan na yung mga nakaupo sa pamahalaan, anong nangyari dito kay Laila de Lima? Nakalaya din po siya. Ngayon, dito kay Pastor Apollo Kibuloy, ang mga nangyayari po ngayon sa inyong buhay, weather lang po yan. No? Darating po yung panahon na kayo'y lalabas ang lahat ng katotohanan. At kung sa tingin nyo, talagang panggigipit lang ang ginagawa nitong administrasyon na to sa prangkisa ng SMNI, diyan sa nangyayari sa inyo sa Senado, lalabas at lalabas po yan. Mr. Kibuloy, Sir Kibuloy, okay? At wala po tayong magagawa. Imagine, yung nagsasalita kaugnay doon sa inapilang kaso dyan sa Davao, mismong DOJ Secretary na po. Lahat ng mga politician na pwedeng mag-epal at sumausaw dito sa issue na to, talaga pong maglulundagan yung mga yan. Imagine, maging itong ating sundalong kanin, biglang nagising sa kanyang pagkaka-hibernate at sumausaw siya dito sa issue nitong si Kibuloy, no? Ang sabi po nitong si former Senator Antonio Trillanes IV urged the public to rally behind Senator Risa Hontiveros call for Pastor Apollo Kibuloy's arrest amid alleged effort of few pro-Duterte senator to reverse her recommendation. Kilala naman po natin, pro-Duterte. Masyado kasing obvious na pamumulitika yung motivasyon diyan sa ano na yan at pagpapahiya diyan sa imbitasyon para padaluhin etong si Pastor Kibuloy diyan sa Senado. Yun. Basahin niyo yung mga comments sa baba para magkaalaman po kung kanino nakasimpatya ang sambayan ng Pilipino. Nakasimpatya po yung mga manonood natin dito sa PH Update at yung mga naliligaw dito kay Pastor Kibuloy. Hindi naman po dito kay Risa Hontiveros. Galit na galit po yung mga kababayan natin dito kay Hontiveros. Dahil, imagine, napakaraming ibinatong aligasyon ng kanyang mga victim survivor. Hanggang ngayon po mga kababayan, hindi po natin alam. Wala pang lumabas na balita na nagsampa na ng kaso itong si alias Rene, alias David, alias Jackson. Wala pa po tayong nabalitaan. Ngayon, kung nagsampa na ng kaso, sinampahan na ng kaso nitong mga alias-alias na to, itong si Pastor Kibuloy. Kudos kay dito kay Senador Risa Hontiveros. Tama yung ano niya na yun. Tama yung moves niya na yun. Pero ilalabas mo dyan sa hearing sa Senado. Tapos pagkatapos nagsalita, ganun-ganun na lamang. Hindi magsasampa ng kaso. May problema po tayo dyan. Yung kaso po na sinasabi ni Boying, inapila po yun. Matagal na po yun, 11 years ago. Pero yung mga aligasyon ng mga victim survivor nitong si Risa Hontiveros, wala pa po tayong nabalitaan na nagsampa na po sila ng kaso laban dito kay Pastor Kibuloy. Dito sa bahagi ng video natin na to mga kababayan, dito sa bahagi po ng video natin na to, papakinggan po natin itong si alias Vegeta. Napakarami namang pangalan, Brad. Bakit alias Vegeta pa yung napili mo? Di ba pwedeng Goku na lang? Ito na po mga kababayan, pakinggan po natin itong si alias Vegeta. Ngayon lang to nangyari sa inyo na. For the first time sa buhay ko to na makita sa social media. Oo, dahil kumakalat nga kayo Pati ngayon. yung pamilya ko to, nagagalit sa akin. Naku po. Nag-viral tong si alias alias Vegeta. At least nalinis po yung pangalan. Oo. Lilinisin natin yung Sa lahat pangalan. sa lahat na nanonood ngayon, dapat huwag niyo husgahan yung tao na binayaran lang kami. Dapat sisihin dyan yung kumuha sa amin ito ng video, pati yung si Edgar. Oo. Naku po. Ang kumuha ng video, naririnig nating nagsasalita doon, isang dating pro-Duterte vlogger. At hindi po natin babanggitin dito yung pangalan ng tao na yon dahil
nakita na po natin ang karakas noong tao na yon. Hindi natin siya babatikusin, hindi natin siya papakinggan kasi pagka naniwala po kayo doon sa tao na yon, kayo na pong bahala kung maniniwala kayo sa kanya. Pero kung maniwala po kayo sa mga sinasabi nun, ewan ko na lang. Bahala po kayo dyan. Kahit ko naman ituro sila eh. Oo. Kung alam ko lang na panirampuri lang pala yun eh. Oo. Matatanggapin ko. Correct. Di ba? Ganun kadali lang yun eh. Oo. Linisin. So tinuruan kayo kung Oo, ano tinuruan sasabihin. kami kung ano sasabihin. Dapat linisin din yung pangalan namin. Hindi yung kami lang maglilinis. Dapat My goodness, tinuruan kayo kung ano sasabihin. Aba, ibang klase yan, Brad. Talagang yung mga vlogger ng kabilang parlor, mga kababayan, hindi po natin pwedeng pagkatiwalaan. siya rin magsalita. Ngayon okay na yan, malilinis na rin yung pangalan nyo Oo. ngayon dito. Sa lahat naman ng sa lahat ng nagpupuso sa social media, huwag kayo manirampuri sa akin kasi binayaran lang kami. Okay. Ganun Boss, kadali lang. ano masasabi mo doon sa vlogger na nag-interview sa Dapat humarap siya sa akin dito para malaman din niya. Para makuyog siya dito sa mga tao dito ang ginawa niya. Kadali lang yun. Wala kayong mas boss para makita. Naku po, magpakita ka daw yung vlogger na nag-interview kay alias Vegeta. Para makuyog daw kayo ng mga tao dyan. Hindi po kasi nagkati kasi yung pamilya ko eh. Kaya ako lang magpakita. Oo. Pero ikaw yung may balbas, di ba? Oo, ako yun. Ikaw yung may balbas. Ako yun. oo. Siya yung may Totoo. balbas. Tapos marami naman kami dito. Hindi lang Marami ako. kayong nakuha. Sobrang marami dami. Nakuha. Binabayaran kami ng 100 para magsalita. Akala ko kasi yung malinis siyang gawain, hindi pala. Ngayon, kung masasabi ko sa vlogger, pati kasama si Edgar, pumarap siya sa akin dito para malinis ang pangalan ko. Ganun lang. Sige. Thank you. Oh, Okay po. Panirampuri pala yung ginagawa nila eh. Anong alias nyo? Ang pangalan sa akin dito, Vegeta. Sa totoo lang, mga kababayan, no? Dahil fan po tayo ng Dragon Ball, bata pa tayo, no? Sa buong interview nitong tao na to, doon lang po tayo natuwa. Doon sa kanyang alias Vegeta. Vegeta. Okay. Si Vegeta, isa sa mga... Okay. Thank you. Sa bahagi ng video na to, mga kababayan, pakinggan naman po natin ang paliwanag nitong si Senator Amy Marcos kung bakit hindi po natin pwedeng ikumpara itong naging sitwasyon nitong si Senyor Aguila at itong si Pastor Kibuloy. Pakinggan po natin. Sige. Tuusin natin, yung nasa korte at yung nasa senate, halos pareho ang paksa, no? Sabihin na natin, iba yung sa Congress. Ang problema, ang Senate, hindi naman prosecutorial body. Parati tayo in aid of legislation. Talaga bang in aid of legislation ito? Yun ang pinagtatakahan ko. Do we actually need new laws? Is that really the intended goal? So kahit ako'y miyembro at naninindigan sa Committee on Women, gusto ko pa rin na may due process sa bawat isa. Ma'am, pero di ba yung pagpapatawag kay Pastor Kibuloy, that's part of due process na ipaliwanag niya yung side niya sa mga... Oo naman, pero Dito po malalaman na po natin, mga kababayan, kung ito bang si Senator Amy Marcos sasang-ayon doon sa objection nitong si Senator Robin Padilla. Pakinggan po natin. yung sabay-sabay mong kinakasuhan, pwede rin magdahilan na hindi Correct. naman dapat sabay-sabay. Higit sa lahat, may pending na sa court, pare-pareho naman yung paksa, bakit uulitin pa? So how do you Magpapahiya na lang respond talaga. to observations na iba yung magiging trato kay Apollo Kibuloy and then doon kay senior yun sa Surigao, Senior Aguila? Siya na-contempt, kahit na nag-attend siya, na-contempt siya kasi sabi na Di ba? Itong hindi lang po ang Senado at Kongreso ang kalaban nitong si Kibuloy. Ang SMNI. Ang kalaban po niya, pati itong mga mainstream media na to. Wala pong kakampi, sa totoo lang. Yung kaisa-isang tinulungan niya nung panahon ng eleksyon, siya rin po ang umaararo ngayon sa kanya. mga senador, di siya nagsasabi ng totoo.
tama, pero straightforward yon. Walang kahalong prangkisa, walang kahalong issue mula sa US tungkol sa foreign exchange, walang kahalong sexual harassment at iba pang kaso mula sa ibang jurisdiction. Magulo ito eh. Kaya nagugulat kami, ba't naman sabay-sabay? May kumukuyog ba? Wait, see? Bakit naman sabay-sabay? Meron bang kumukuyog? Ha? Oh. Ngayon, para dito sa, para sa mga nakikinig at nanonood sa atin, yung mga ganyang klaseng parinig nitong si Senator Amy, medyo, okay sa atin yan. Ganda ng punto niya na yun. Bakit sabay-sabay? Meron ditong prangkisa, meron ditong inapilang kaso, meron ditong contempt. Di ba? Kaya Aguila po, walang ganon. Noong tinalakay sa Senado, yun lang. Wala nang maraming cheche-bureche, Senado lang. Walang prangkisa, walang FBI, walang CI, wala pong ganun. Kaya ngayon, etong si Kibuloy, yung simpatsya ng taong bayan, nasa kanya. Alam naman po natin yung mga Pilipino, mahilig sa underdog. Ang dating po ngayon, imbis na magalit yung ating mga kababayan dito kay Pastor Kibuloy, nakukuha pa niya yung simpatsya ng taong bayan. Dahil sa sobra-sobrang pressure na binibigay ng gobyerno na to kay Pastor Kibuloy. Yun ang atin. Again, dapat umpisa pa lang ng video, ginagawa na natin to eh. Hindi po kami membro dito sa PH Update ng Kingdom. Yan lang po ang mga maiinit na kaganapan ngayong panahon na to. Kaya ito po ang tinatopic natin. Tama po kung sabihin, since kailangan yung Sen. Robby ng signatures, you will ask your other colleagues. Well, I think there's been an effort to come together to a decision. Unang-una, yung pag-issue ng subpoena, sinabi na namin na talaga hindi kami sang-ayon sa ganun. Dahil kinakailangan nga, alamin muna natin lahat ng kinakailangan alamin. Kasi puro sa kwentuhan lamang, may testigo nga, alam ko, narinig ko si Senator Risa, pero ganun pa man, kinakailangan na bigyan daan pa rin ang nasa korte. At hindi ako sigurado na in aid of legislation talaga ang mangyayari. Tsaka kung gusto siyang ipatawag, pwede namang, 'di ba, mag-Zoom na lang, 'di ba? Bakit kailangan talagang pumunta siya diyan sa Senado, no? Ibang klase po. Ibang klase talaga tong si Ontiveros. Hindi ko pa alam. Pero mataas ang pag-asa ko lagi. Mamaya kasi kahapon sinabi si Sen. Risa na para pakiusap sa committee members na hear the stories of these OFWs na allegedly na hinanap masyadong pera ng mga Senator. Are you also taking into consideration all these narrations ng mga victims? Oo naman. Ang sinasabi po nung baka hindi nyo po narinig, ang pakiusap daw po nitong si Risa Hontiveros na pakinggan ang hinaing ng mga OFW na di umano naging biktima nitong si Pastor Kibuloy. Ang issue natin dito, Senator Risa Hontiveros, gusto mo lang pakinggan yung side ng mga witness mo. Pero yung mga willing mag-testify na active member nitong KOJC, ayaw mo naman ipatawag dyan. Merong record umano itong mga nasa loob kung ano mga pinagagawa ng mga witness na victim survivor, yung mga OFW. Talagang kinuha pa po talaga nitong si Risa Hontiveros, OFW. Bakit? Siyempre, simpatsya yun eh. Kawawa naman, OFW, linoko nitong si Kibuloy. Kawawa yung mga OFW natin. Goodness. Di ba? Doon lang tayo sa parehas at tama, okay? Pagka napatunayan, yung mga charges against dito kay Kibuloy, babanatan natin. Pero habang kuskus balungos, puro kwentuhan lang yan nangyayari sa Senado, pasensyahan muna po tayo. Nakikinig naman tayo sa lahat. Pero wala pa akong nakikitang in aid of legislation kasi. So siguro, pakinggan natin silang lahat. Pero at the same time, tignan natin kung magiging sub judice yung napakaraming question at saka yung main event. Yung main concern may end up being a judicial question. So baka patong-patong na yan at hindi nakarapat-dapat. Hindi ko narinig pasensya. Bilang naman nakausap niya na po kayo na sinusuportahan siya, pero ma'am, wala pa kayo federal statement of support.
Sinabi ko na, di ba, na-trauma na ako sa pirma. Allergic na ako sa pirma. Tantanan na ako sa pirma. Ayoko nang pumirma lang, maski ano muna. Pwera lang dun sa Committee on Women. Do you support? Ayun, kay Senator Robin. Oo naman. Wala namang ibang kandidato. Meron ba? Meron. May kumausap po ba sa inyo kung meron? Wala naman. Parati man tinuturo si Jinggoy. Wala naman sinasabi si Jinggoy. Maraming nagsasabi si Loren. Sabi naman niya, hindi siya interesado. Sino ba? Tingnan natin, si Jinggoy ba? Parang hindi po si Jinggoy. Malamang sa malamang si Protem, si Loren. Mas malapit siya sa mga Marcos eh. Ma'am, update lang pala. Kumusta na po si First Lady? Okay lang. Wala nang lagnat, pero nag-iingat lang kami dahil sa kanyang edad, ano? Well, I hope not. Yes, I think she's all right. Di na pinapatapos yung tanong eh. Banat ng banat. Yeah. Rangkada Nag-iingat talaga. lang. Kasi nga, dahil sa edad, syempre, ingat na lang kami. Okay, maraming salamat. I don't know, kasi kukonti lang ang member pala. Iilan lang kaming member eh. 14? There's so few eh. Yeah, there's so few of us pala. Ang liit pa. Dito magkakaalaman po dito sa contempt na to kung sino ba talaga yung mga naniniwala dito kay Hontiveros. Pero sa tingin natin, mapupursuade nitong si Senator Robin Padilla na maipapaliwanag niya na talagang sobrang panggigipit na ang ginagawa dito. Sobra-sobra na po. Senado, Kongreso, DOJ, Amerika. Grabe. Grabing pressure po yan mga kababayan. Wala ng committee eh. Pero ang nandyan, hindi si She's there. Ay, sorry. Sorry. Cynthia and Mark are here. Bongo is here. I'm here. Mark, Bongo, at ito, malakas sa Who else laban. is here? I'm here. I don't know. Ilang kami? Yeah. Padilla, tatlo pa lang. Sana. Oo. Tapos Dalawang sino bilyar pa? po. Sana. Ewan. Sana. Hindi ko pa alam eh. Hanggang hindi pa pumipirma, di pa kami kompleto. Membership. Pero mag-e-effort kami. Okay, ma'am. Kinukuyog eh. Ayun na nga mga kabayan, dito na po natin tatapusin ang ating reaction video. Ayaw daw po nitong Senator Amy Marcos ang kinukuyo. Kawawa ito si Nawa tayo. Nawa po tayo kasi sobrang panggigipit na ang ingat kayo. Yan ang sinasabi natin. Tandaan po natin yung mga kababayan natin. Pagka dapa na nga yung tao, sinisipa nyo pa eh. Dapa na eh. Dapa na itong si Pastor Kibuloy sa totoo lang. Sa mga banat sa kanya dyan, problema niya sa Amerika, dyan sa estasyon ng SMNI. Dapang-dapa na po siya. Ngayon, ang gusto pa nitong, ang nangyari, wala na talagang nakahiga na itong si Kibuloy kasi yung mga victim survivor lumantad na sa Senado. Pinagsalita nitong si Hontiveros. Diyan naman sa House of Representatives, wala na talaga, dapang-dapa na. Itong si Hontiveros, dapang-dapa na nga ang tao, gusto pa niya, sipain pa sa muka. Sipain niya pa. Nakadapa na, gusto pa niya sipain. Ganon po katindi itong si Hontiveros. Ang iniisip natin, ano po ang napapala nitong si Hontiveros sa mga ganyang klaseng, sa mga ganyang gawain niya diyan sa Senado? Pagpapabida? Hindi na, pwede kasi talagang epal yan eh. Normal na lang yung pagpapabida niya. Pero ano yung nagmo-motivate sa kanya? Bakit napaka-eager niya na talagang sistematiko yung pagbanat dito kay kay Kibuloy eh. Sistematiko po mga kababayan. Meron bang mga taga-Malacanang ang kumukumpas dito sa mga kaganapan na to sa SMNI kay Pastor Kibuloy? Marahil, posible. Malaki ang chance. Siguro nakikita po natin dyan, mga 80%. Merong kinalaman dito yung ang Malacanang dito sa mga nangyayari na to. Malamang sa malamang, meron pong kinalaman talaga. Kasi sunod-sunod na eh. Imagine, DOJ naman po ngayon. 11 years ago yung kaso, biglang binuhay ngayon. Inapila. Naku po, problema to. So, ulit mga kababayan, maraming salamat po. Mag-ingat po kayo lahat. Magkita-kita po ulit tayo mamaya. To God be the glory. Hasta la vista, baby.